Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Alas 12 sabi mo ko. Okay, at siyempre dito naman po tayo sa ating balitang halian. Tingnan natin ang ating kakalsadahan. Mukhang maganda naman lahat, no? Mindanao Toll Plaza, medyo parang may mga nakahintong truck dito. Pero anyways, talaga mo dire-diretso pa rin. Baka nasiraan ito no? Ayan po ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Okay, sa ating mga balita, mapanganib na init binabala ng pag-asa o babala ng pag-asa. Marville, bagong PNP chief. Ilang school nagsuspindi ng klase sa matinding init ng panahon. Senator Tulfo, top contender sa 2028 presidential race. Leader ng Chinese Mafia, tatlo pa timbog ng BI. Taas presyo ng petrolyo ngayong Abril, larga na. Ano naman yan? Taxi driver dinikitan, pinagbabaril ng tandem. Holy Week sa Metro Manila, generally peaceful, ayon sa NCRPO. Abangan po ninyo ang kalinga sa OFW, Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration na mas titindi pa ang nararanasang init sa bansa ngayong Abril. Sinabi ni Pag-asa Weather Specialist Obet Madrina na unang araw pa lamang ng Abril, ika-isa ay bumungad na ang danger level. Heat index sa ilang lalawigan dahilan para masuspindi ng klase ang ilang paaralan. Sa heat index forecast ng Pag-asa, nitong Lunes ay posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Ang init sa dalawang lugar sa bansa, kabilang ang Apari, Cagayan at Catarman sa Northern Samar. May dalawang lugar din ang tatamaan hanggang 42 degrees Celsius heat index. Kabilang na ang Pili sa Camarines Sur at Zamboanga City. Dito sa Metro Manila, posibleng umabot din hanggang 40 degrees Celsius. Ang alinsangan na pasok na rin ng extreme caution. Ayon sa Pag-asa, kapag umabot na sa danger level ang heat index, posibleng mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Nagbabala rin ang Pag-asa sa exhaustion o sobrang patig, matingting pagpapawis, pagkahilo, paghihina ng katawan na may mabilis na tibok ng pulso, pagkahilo at pagsusuka. Pinayuhan din ang publiko na hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng bahay, uminom ng maraming tubig, iwasan muna ang pag-inom ng soda, kape, tea at maging ang alak. Kung hindi maiiwasan at lalabas ng bahay ay magdala ng payong, sombrero at iba pang proteksyon sa matinding init ng panahon. Sa pinakahuling heat index bulletin ng State Weather Bureau ng Pag-asa, nabatid na 4 na lugar sa bansa ang kasalukuyang nakapagtala ng labis na init ng panahon na nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius na ikinukonsidera na mapanganib o nasa ilalim ng danger classification. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police Major General Romel Francisco Marbil bilang ika-30 o 30th Chief ng Philippine National Police o PNP. Pinalitan ni Marbil si Police General Benjamin Acorda Jr. na nagretiro na noong March 31, 2024 dahil sa mandatory age requirement na 56. Si Marbil, 55 years old, miyembro ng Philippine Military Academy, PMA year, class 1991,
ay itinalaga bilang PNP chief ni Pangulong Marcos effective April 1, 2024. Wala na yung isa, OIC. Ang appointment ni Marbil ay inanunsyo sa ginanap na change of command at retirement honors para kay Acorda sa Camp Crame, Quezon City. Bago ang appointment bilang PNP chief, si Marbil ay pinuno ng Directorate for Controllership at nagsilbi rin itong Regional Director ng Police Regional Office 8 at Director ng Highway Patrol Group o HPG. Una na rito itinalaga bilang officer in charge ng PNP si Police Lieutenant General Emmanuel B. Peralta. Napilitan ang ilang paaralan na magsuspindi ng klase o di kaya ay mag-shift sa modular mode of instruction. Bunso na napakainit na panahon o mataas na heat index. Dito, heat index condition doon mula April 1 hanggang April 2. Kapilang dito ang Bago City, Negros Occidental, Hinubaan, Negros Occidental at Silay City, Iloilo City, Bacolod City, EB, Magalonza, Negros Occidental at Rojas Capiz. Habang walang klase sa lahat ng antas sa public at private, sa April 1, ang Isabela, Cabancalan, Negros Occidental. Nagdeklara naman ng Tantangan, South Cotabato ng half-day classes sa public at private school mula April 1 hanggang 15 sa lahat naman ng antas. Una nang naglabas ng memorandum ang Department of Education na nagpapahintulot sa mga pinuno ng mga private at pampublikong paaralan na makansila ng face-to-face classes dahil sa matinding init. Tanungin mo ko. Nangunguna naman sa survey si Tulpo ng 35% boto habang dikit na pumapangalawa sa kanya si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte na may 34%. Ayon sa Pulse Asia, halos kalahati ng mga Visayas voters o 46% ang naturang ang nasasabing iboboto nila si Tulpo o ang halalan ay gagawin sa petsa kung kailan idaraos ang survey. Samantala, si Duterte naman ang napupuso ang presidential ball ng mga taga Mindanao sa puntos na 72%. Gayunman, mababang nakuha ang suporta ni Duterte sa Visayas, 20%. Gayon din sa NCR, 26% at sa balance zone, 23%. Umangat to sa survey si dating Vice President Leni Robredo na may 11 at nakukuha lamang ng 2% sa boto mula sa Mindanao. Kapuna-puna naman ang nasa 7% ng mga respondent tumanggi ibunyag kung sino ang presidential na napupusuan nila sa taong 2028 para sa kanilang presidential race. Dadakip na ang mga tauhan o dadakip na ng mga tauhan ng BI ang isang hinihinalang Chinese mafia leader at 3 iba pa sinasabing sangkot sa pagpapakalat ng fraudulent acquired na government-issued identification card at iba pang dokumento sa mga dayuhan. Sa isang kalatas kahapon, ibinunyag ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. Naaresto na nila ang Chinese national na sina Wang Chao, Ling Xiangming, Gu Xingyang at Liu Xiang sa ikinasang operasyon ng Barangay San Pedro, Palawan City noong March 19. Ayon sa BI ay sinagawa ang pakikipagkoordinasyon sa Naval Force West, National Intelligence Coordinating Agency o 4V at sa Armed Forces of the Philippines. Si Liu, may alias na Ken Garcia Lee, ang siyang sinasabing mastermind o utak ng operasyon
na tinaguriang Proud Mafia leader. Sa Palawan, siya yung ang pinuno ng isang lokal na sindikato na nagbibigay ng government-issued document na illegal nilang nakuha sa mga undesirable aliens at mga trafficking victim. Pinuri naman ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang mga operatiba sa pagkakaaresto sa mga suspect na kinukonsiderang malaking isda. Dahil sa illegal na pagkakaloob ng Philippine IDs sa mga dayuhang nagpapanggap ng mga Pinoy. Matatandaang nung Marso, nagpayag si Representative Robert Ace Barbers ng pagkabahala hinggil sa lumalaking bilang ng mga dayuhan na may hawak ng Philippine documents. The arrest of Liu and his gang will definitely hurt the operation of these entities and hopefully put a stop to the proliferation of fraudulently acquired document. Yung payag ng BI. Taas presyo. Umpisa na ngayong Martes, taas presyo na muli ang mga produktong petrolyo. Katataas lang Kauna-unahang buwan ng Abril, ayon sa mga kumpanya ng langis, dakong alas 12 o 12:01 ng madaling araw ay nagtaas na sila ng presyo. Sa pagkakahiwalay ng pahayag ng Caltex, Clean Fuel, Petrogas, Jetty, PTT, Sea Oil at Shell, itinaas nila ang gasolina sa 45 kada litro pero babawasan naman ang presyo ng diesel na 60 centavos kada litro. Ang Caltex, Shell sa Sea Oil ay babawasan naman ang presyo ng kerosene sa piso at 5 sentimo kada litro. Nitong Semana Santa ay nagpatupad ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang oil firm ng 220 kada litro ng gasolina, habang diesel at kerosene naman ay 140 at 130 kada litro. Sa payag ng Department of Energy, kada taon ay mayroong adjustment sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Samantala, ang presyo ng liquefied petroleum gas ay ibinalik naman sa dati nitong presyo ng LPG. Binawasan ng piso kada kilogram, habang ang regaso ay nagro-rollback ng 30 centavos kada kilogram. Patay ang isang taxi driver habang pumapasada ng dikitan at pagbabarili ng hindi pa kilalang riding in tandem. Suspect kahapon ng umaga sa Malabon City. Dead on the spot ang biktimang si Ricky Cazelo Dilag, 44 years old, habang tinutugis naman ng mga otoridad ang suspect na sakay ng motorsiklo. Inuulat naman ng NCRPO na naging mapayapa ang pangkalahatan at katatapos na paggunitan ng Semana Santa sa Kalakhang, Maynila. Ating takuan ang report galing sa labas ng ating studio. Yes, Tito Pe, no? At ngayon ay nagkaroon na ng declarations ang Department of Education para sa mga estudyante sa bawat eskwela na walang pasok mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tita Pe, dahil sa matinding init, grabe. At ang daming nagkakasakit ng mga estudyante, kabataan. Kaya nananawagan ng ang bawat eskwelahan na hindi muna sila magpapapasok, lalo na yung mga high school o mga elementary school. Siguro kasama na rin ng college, Tita Pe, no? Oo. Dahil alam mo, hanggang ngayon mainit kahit dito sa Bulacan. Sobrang init nga po. Oo, bumabaon yung, pag ikaw ay nakapayong, bumabaon yung init sa payong. Talagang matindi po yun. Wala mo na ngayon, Wala labas-labas muna, Hindi muna, oo. Wala muna yung open classes ngayon na yung kundi baka pahinga muna yung mga estudyante. Siyempre, mahirap din naman magsakit yung mga yan. Malay mo kung karamihan binibigtima ng init na to, yung sakit sa puso. Yung high blood. Tita Pe. High blood, no? Heat stroke. Oo. Kaya walang face-to-face muna ngayon. At iwan ko natin kung online streaming na naman ang ating schooling. Dahil nag-iingat din ang ating pamahalaan tungkol dito, lalo na ang Department of Education.
Dahil hindi mo naman masasabi. Kailangan naman daw yung mga bata, painumin daw ng, ng tubig para laban sa init at makaiwas sa sabing mga sakit. So yan, Kape, talagang nananawagan nga ating pamahalaan ang Department of Education mula Luzon, Visayas, Mindanao ng mga eskwelahan na huwag munang papasukin yung mga estudyante na kasagsagan ng kainitan dahil alam mo naman, ang iniingatan dito yung kanilang kalusugan. Nilaki update, July Pudo para sa Kakampiyon Line Reporting. Okay. Yan po ang kabuuan ng ating balitang halian. At tingnan natin muna po ang ulat panahon. Last na yun. Ano yan? Ba't wala? Good morning po sa ating lahat. Weather update po tayo ngayong araw ng Tuesday, ikalawang araw ng Abril 2024. Sa kasalukuyan po yung mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa ay yung ridge or extension ng isang high pressure area na nakakaapekto sa silangang bahagi ng northern at central zone. Samantalang patuloy pa rin po yung pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko sa nalalabing bahagi ng ating bansa. So kung makikita po natin dito sa satellite image, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posibleng magdala na maghapon ng mga pag-ulan sa anong bahagi ng ating kapuluan. Kaya inaasahan po rin po natin ngayong araw magpapatuloy yung mainit at maalinsahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Liban na lamang yung mga tsansang isolated o pulo-pulo mga pag-ulan, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. Dapo po tayo sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. So kung nakita po natin sa satellite image, wala po tayong inaasahan na maghapon ng mapag-ulan sa anong bahagi ng ating bansa. So patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, liban na lamang yung mga tsansang isolated mga pag-ulan. Tumatagal po ito ng 30 minutes hanggang sa 2 oras. Asahan din po natin magpapatuloy pa rin yung mainit na mga temperatura sa mga piling syudad dito sa Luzon. For Metro Manila, maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius, aabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures para sa Lawag, at asahan po natin yung mainit na maximum temperatures sa Tugigaraw na aabot ng 36 degrees Celsius. Sa Baguio naman, maglalaro mula 16 to 27 degrees Celsius at maximum temperatures naman para sa Tagaytay at sa Legazpi City aabot ng 32 degrees Celsius. Kaya patuloy po yung paalala natin sa ating mga kabayan kung lalabas po tayo ng ating mga tahanan ay magbaon po tayo ng payong at magdala po tayo ng tubig. Sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, gayon din, magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsangang panahon at matataas pa rin na maximum temperatures inaasahan natin ngayong araw na posibleng umabot ng 34 degrees Celsius para sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa at Davao City. Samantalang sa mga piling syudad naman sa Visayas, pati na rin sa Cagayan de Oro, maximum temperatures maglalaro mula 32 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa Zamboanga naman, maglalaro mula 24 to 35 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning. Asahan po natin yung banayad hanggang sa tamtaman ng mga pag-alon sa ating mga karagatan. Kaya malaya pa rin pong mga kapalaot ang ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Luzon hanggang sa darating na Biyernes, dahil wala naman po tayong inaasahan na sama ng panahon na posibleng magdala na maghapon ng mga pag-ulan, patuloy pa rin po yung mainit na panahon hanggang sa darating na Friday po yan. At asahan pa rin po natin yung maximum temperature sa Metro Manila, maglalaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay nasa 17 to 27 degrees Celsius. At para sa Legazpi City, temperatura po ay maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Gayon din sa magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Visayas, patuloy pa rin po yung mainit at maninsahang panahon, liban na lamang yung mga tsansa ng mga isolated mga pag-ulan. At yung agwat po ng temperatura sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, yung maximum temperatures po natin, posibleng umabot ng 32 or 33 degrees Celsius.
Sa mga piling syudad naman dito sa Mindanao for Cagayan de Oro at Zamboanga hanggang sa darating na Biyernes ay patuloy pa rin po yung mainit at malinsahang panahon. Samantalang dito sa Metro Davao by Wednesday patuloy pa rin yung mainit na panahon, and by Thursday posible pong makakaapekto yung easterlies. Posible pong makaranas ng mga kalat-kalat mga pagulan hanggang sa darating na Biyernes po yan. Yung temperatura naman, mainit pa rin yung panahon. Inaasahan natin 34 degrees Celsius maximum temperatures para sa Metro Davao. Yung agwat po ng temperatura sa Cagayan de Oro maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius at posible pa rin umabot ng 35 degrees Celsius maximum temperatures para sa Zamboanga City. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:51 a.m. at lulubog mamayang 6:08 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Yan po ang kabuuan ng ating balitang halian. Ingat-ingat lang po sa lahat po, lalo na senior citizen natin, sa mga bata, at lahat, pag-ingat na po, paglabas-labas natin. Ako po hindi nawawala ng ng sama ng lalamunan at saka yung lagi may sipon. Mainit, malamig, di ba? Mainit po sa labas. Pagpasok mo sa opisina, malamig. Ayun, ubo at sipon ang aabutin. Para sa ating mga lagi po tayong uminom ng maraming tubig. Maraming tubig po, ha? Okay, paalam na po.